Hi! GB Recaps here. Ito na ang pangalawang yugto ng Japanese science fiction action film entitled Parasite. Hango ito sa manga na may kaparehong title. Spoilers ahead and please enjoy. Sa nakaraan, nasakop ng mga parasite ang mundo ng mga tao. Sumanib sila sa mga tao at kinain ang utak nila para makontrol nila ang mga ito. Kumakain din sila ng mga tao para mabuhay. Nabago ang mundo ni Shinichi Izumi dahil imbes na utak ang makain sa kanya ay kamay. Naging malakas siya nang maging isa sila ni Migi. Nanalo sa pagka-mayor si Hirokawa. Nagkaroon naman ng special forces sa mga pulis laban sa mga parasite. Ang Human Life Protection. Wala pa ring malay si Satomi sa ospital. May bagong miyembrong parasite ang network at mayroon ding nagmamatsyag kay Shinichi habang kausap niya si Migi. Kaabang-abang ang mga tagpo kaya simulan na natin. Pumasok sa building ang mga sasakyan lulan ng mga pulis at ni Uragami, isang serial killer. Iniharap ng Secret Service at ni Detective Hirama sa kanyang lineup ng mga tao para salain kung sino ang infected ng parasite at hindi. May kakayahan kasi siyang makita kung monster ang isang tao. Iniharap din sa kanya si Shinichi na tigilin siya ngunit sinabi niyang tao daw ito. Nag-iimbestiga pa rin ng mga pulis tungkol sa mga pagpatay at may kutob na sila kay Shinichi. Samantala, naglalakad si Shinichi nang binalaan siya ni Migi sa panganib. Dahan-dahan siyang pumasok sa isang kwarto at nakita ang isang parasite na kumakain ng tao. Nakita siya nito at naglaban sila. Naging misyon na ni Shinichi na patayin ng mga parasite. Naramdaman niyang may nagmamatsyag sa kanya pero agad nakapagtago si Shiro Kuramori, isang reporter. Kinagabihan, pinag-usapan nila ni Migi na may naramdaman siyang nagmamatsyag sa kanila. Pinag-usapan din nila kung paano pupuksain ang pinaka-leader ng mga parasite, ang mayor na si Hirokawa. Sa isang banda, nagmi-meeting naman ang mga miyembro ng network kasama si Hirokawa at Tamiya. Pinag-uusapan nila kung paano sila makakasurvive sa mundo ng mga tao. Nanganak na rin si Tamiya. Samantala, isang parasite ang pumasok sa lungga ng mga yakuza para kumain. Lumalabas na si Goto pala yun, ang bagong miyembro ng network. Naghahanda sila para kay Shinichi at Migi, ngunit ayon daw kay Tamiya ay huwag silang papatayin. Kailangan daw sila para maintindihan ang buhay ng mga parasite at ng mga tao. Kinabukasan, nakipagkita si Tamiya kay Shiro. Siya pala ang nag-hire sa kanya para matyagan si Shinichi. Pinakita naman ng reporter kay Tamiya ang lahat ng natuklasan niya. Gusto niyang isiwalat ang lahat para magkapera sila lalo at parehas silang single parent. Pinigilan lang siya ni Tamiya at maghintay daw ng tamang panahon. Sa school, makikitang nag-alay ng bulaklak si Satomi sa lugar ng trahedya kung saan ay maraming namatay. Nilapitan siya ni Shinichi pero galit ang iniharap niya. Hindi daw niya makakalimutan ang nangyari lalo sa pagiging cold ni Shinichi sa kanya. Paglabas ng school ay naramdaman ulit nila si Shiro. Sinundan ni Shiro ang dalawa hanggang sa na-corner siya ng mga ito. Dito na nila kinompronta ang reporter. Lumabas si Migi at nasindak si Shiro. Gusto nang patayin ni Migi si Shiro kahit isa itong tao dahil alam na niya ang sekreto nila ni Shinichi. Pinaalala naman ni Shinichi na hindi sila pumapatay ng tao. Nagmakaawa naman si Shiro. Nagdemand si Shinichi na tignan ng laman ng bag niya. Sa bahay nila, nakumpirma nila na si Shiro nagmamatsyag sa kanila noon pa. Gusto lang daw makatulong ni Shiro sa mga tao. Dapat daw ay magpa-examine si Shinichi sa gobyerno. Nagalit naman si Migi. Muli nilang kinompronta si Shiro kung paano siya nagka-idea na infected siya. Sabi niya ay may nagsabi lang sa kanya. Tinanong ni Migi kung si Tamiya Ryoko ba ang nagsabi sa kanya. Tumawa si Shinichi. Dagdag pa ni Migi, mas malakas na parasite si Tamiya kaysa sa kanya. Nagulat at tumawa si Shiro sa narinig. Kinabukasan, naglalakad si Tamiya kasama ng kanyang anak. Naramdaman niya ang presensya ni Shinichi. Sinabi ni Shinichi na walang karapatang maging ina si Tamiya. Inassure naman ni Tamiya na unti-unti na silang natututong maging tao. Konti na lang din daw ang kinakain nilang mga tao kaya bigyan lang daw sila ng panahon ni Shinichi at magiging okay din daw ang lahat. Naglakad si Shinichi at Migi papunta kay Shiro, dala-dala ang isang recorder. Sapat na raw na ebidensya yon para patunayan na leader ng mga parasite si Tamiya. Binalaan din nila ito na wag nang makikialam para wag madamay o kaya naman ay mamatay. Nanginig sa takot at galit si Shiro dahil pinagmukha siyang tanga ni Tamiya. Kahit binalaan na ni Shinichi, nagpatuloy pa rin si Shiro sa gawain niya. Ni-record niya ang usapan nila ni Mayor Hirokawa. Pagkatapos ang interview, naiwan niya ang recorder sa upuan niya.
Nakita ito ng mayor at inutusan niya ang kanyang bodyguard na isang parasite para patayin si Shiro. Pagkatapos ng school hours, hinintay ni Satomi ang nobyo niya. Sabay silang umuwi. Humingi rin ito ng pasensya dahil nagalit siya kahapon. Naputol ang usapan nilang dalawa dahil may paparating na kaaway ayon kay Migi. Ayon kay Migi, sinusundan daw sila ng 5 parasite. Nang marinig ni Shinichi yon ay napatakbo na lang siya. Nakapagtago sila sa may puno. Nagulat siya na isa lang pala ang humahabol pero sabi ni Migi, 5 parasite ang nasa katawan ng kaharap nila. Tumakbo ito papalapit sa kanila pero nakatakas sila ni Migi. Samantala, pagka-uwi ni Shiro galing grocery, nakita niya na may nagkukumpulan na pulis sa apartment niya. Kinabahan siya kaya napatakbo siya papasok. Nakita niya ang katawan ng anak niya na wala ng buhay. Alam niya kaagad na parasite ang may gawa noon. Naghahabulan pa rin si Shinichi at ang parasite. Sumabit sa puno si Migi at nahiwa niya ang ulo ng lalaki. Pagkakita sa mga passerby, lumayo na sina Shinichi. Gumalaw ang kamay ng lalaki at lumipat sa ulo. Lumitaw na si Goto pa lang na kalaban ni Shinichi. Sumapi ulit ang napugot na ulo bilang isang kamay. Kinabukasan, dumating sa network si Tamiya at kinompronta si Mayor Hirokawa sa pagpaslang sa anak ni Shiro. Sagot ng mayor ay dapat puksain lahat ng threat laban sa mga parasite. Kahit ganun pa man, wala pa rin daw karapatan ng network na pumatay ng tao, sabi ni Tamiya. Pinalaan din niya ang mga kasamahan na huwag na uulitin ang nangyari. Kinagabihan, inalagaan ni Tamiya ang anak niya. Napangiti siya nang makitang nakangiti ang anak. Nagulat siya sa pakiramdam na yon. Tumingin siya sa salamin na tumawa ng malakas. Posible kayang mabuhay bilang normal na taong isang parasite na tulad niya? Napahinto siya sa pagtawa at iniwan ang anak. Naglakad siya palayo at sinundan siya ng mga kasamahan niya mula sa network. Nagpunta sila sa parking lot kung saan sinabi niyang mga traidor ang tatlong yon. Hindi pa nakakasagot ay napatay na sila ni Tamiya. Samantala, inireport kay Detective Hirama na wala si Shiro sa hotel. Pagbalik naman ni Tamiya ay wala na rin ang anak niya. May note siyang nakita na nagsasabing kinuha ni Shiro ang anak niya. Naghahanda na rin ang mga Secret Service sa pagsugod sa town hall dahil natuklasan na nila ang tunay na pakay ng mayor. Naglalakad si Shiro kasama ng anak ni Tamiya sa park. Tinawagan niya si Detective Hirama para sabihin siya ang kukuha ng hustisya para sa namatay niyang anak. Pumunta si Tamiya sa bahay ni Shinichi pero si Satomi ang nakita niya. Hinahanap din ni Satomi si Shinichi. Kinuha naman ni Tamiya ang phone number ni Shinichi. Nasa cafe shop naman si Shinichi nang tawagan siya ni Tamiya. Gusto niya makipagkita kay Shinichi. Samantala, lumusob ang Secret Service sa town hall at pina-evacuate ang mga empleyado. Pinalakad sila sa isang straight line sa tapat ng x-ray machine. Dito nila nafi-filter ang mga parasite. Dinala nila sa isang area ang parasite saka pinagbabaril. Sa park, naunang dumating si Tamiya. Nakita niya si Shiro, dala-dala ang anak niya. Gusto raw gumanti ni Shiro sa pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi naman ni Tamiya na wala siyang kinalaman doon. Itinapat ni Shiro ang bata sa tulay at handang ihulog ito. Siya namang pagdating ni Shinichi. Sa town hall naman, nagkagulo mga empleyado nang biglang magpakita ang parasite at makapatay ng isang pulis. Dito na inilabas si Uragami. Pumasok na sila sa loob ng town hall at manual niyang tinignan kung parasite ba ang kaharap o hindi. Habang nagkakagulo sa town hall, patuloy pa rin kinukumbinsi ni Shinichi at Tamiya si Shiro na wag sakta ng bata. Dumating na rin sa park sina Satomi at ang mga pulis. Kahit na anong pakiusap ni Shinichi ay desidido pa rin si Shiro na patayin ng bata. Akmang ibabato na niya nang bigla siyang tusukin sa dibdib ni Tamiya para mailigtas ang anak. Nahulog si Shiro at tinutukan ng baril ng mga pulis si Tamiya. Lahat ay nagulat sa ginawa niyang pagligtas sa kanyang anak. Samantala, dinatna ng mga Secret Service si Mayor Hirokawa sa conference room. Doon niya sinabi na wala siyang tiwala sa mga tao. Sinabi pa niya na merong tao na malapit sa kanila na parasite ang isang kamay niya. Ganun pa man, pinagbabaril siya. Napatawa si Uragami at sinabing tao si Mayor Hirokawa. Paglingon nila ay nakita nila si Goto. Nanginig sa takot si Uragami at sinabing hindi ito tao, sabay takbo palabas. Pinagbabaril ito ng mga pulis pero nakadepensa ito. Sa parke naman, pinagbabaril ng mga pulis si Tamiya. Prinotektahan niya ang anak niya.
Pinatigil ni Shinichi ang mga pulis at sinabing tao ang bata. Tumigil naman ang mga pulis. Iniabot ni Tamiya ang anak niya kay Shinichi at gusto niyang palakihin niya ang anak niya. Tuluyan nang namatay si Tamiya. Bigla namang naalala ni Shinichi ang pagmamahalang ina niya at ang sakripisyong ginawa ni Tamiya. Dumating si Satomi at nagyakapan sila. Pagbaba nilang lahat mula sa tulay ay may natanggap silang tawag na namasakir ang buong Secret Service sa Town Hall. Dali-daling pumunta sina Detective Hirama kasama si Shinichi. Nakita nila si Goto. Binalal siya ni Detective Hirama pero ibinalik lang ni Goto ang mga bala sa kanya. Tumakbo si Shinichi palayo dahil alam niyang siya ang target ni Goto. Sumakay siya sa kotse at si Migi ang nag-drive. Sinundan sila ni Goto hanggang sa makasampa si Goto sa kotse at mahulog ito sa kagubatan. Nagtago muli si Shinichi at na-corner sila sa kagubatan. Naglaban ang dalawa. Humiwalay si Migi sa katawan ni Shinichi. Gusto niyang iligtas ni Shinichi ang sarili niya. Walang magawa ay tumakbo si Shinichi salamat sa sakripisyo ni Migi. Inabutan siya ng ulan kaya nagpahinga siya sa isang abandonadong bodega. Saktong tumawag si Satomi at tinanong kung nasaan ito. Nagising na lang si Shinichi na ginagamot siya ng nobya. Nagluksa siya sa pagkawalan ng kaibigan at kinomfort naman siya ni Satomi. Kinabukasan, nagising siya at may nakitang mata ang braso niya. Bigla siyang natuwa dahil alam niyang si Migi yon. Naging parte na kasi si Migi ng katawan ni Shinichi. Samantala, nakita nila si Goto sa labas ng bodega. Iniwan ni Shinichi si Satomi at nagpahabol kay Goto. Napunta sila sa isang facility kung saan sila naglaban. Nasaksak niya si Goto ngunit hindi ito sapat. Sinabi ni Goto na gusto niyang patayin ang lahat ng tao. Dito na nagpantig ang tenga ni Shinichi kaya mas tumindi ang kagustuhan niyang pigilan nito. Sakto namang lumabas si Migi. Nagkaroon naman ng rejection sa katawan ni Goto. It turns out may chemical ang sinaksak ni Shinichi kay Goto kaya nag-self-destruct ito. Inihagis naman niya ang natira sa katawan ni Goto sa apoy. Pagka-uwi, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit nagulat si Shinichi nang biglang magpaalam si Migi. Ang sabi niya, dahil kumonti na ang mga parasite ay kailangan na niyang mag-hibernate ng tuluyan para mamuhay na ng normal si Shinichi. Parang nabasag ang puso ni Shinichi dahil iiwan na naman siya ng kaibigan niya. And this time, hindi niya alam kung magkikita pa sila. Makalipas ang ilang taon, binisita ni Satomi at Shinichi si Taiki, ang anak ni Tamiya. Pagkatapos ay namasyal ang dalawa. Bigla namang lumitaw si Uragami at kinidnap si Satomi. Dinala niya ito sa rooftop at sumunod naman si Shinichi. Kumbinsido siyang monster si Shinichi. Hiningi naman ni Uragami ang opinyon ni Shinichi kung tao nga raw ba ang tunay na monster. Hindi sumagot si Shinichi. Idinulak ni Uragami si Satomi kaya tumakbo si Shinichi. Sinuntok niya si Uragami at sinubukang iligtas ang nobya. Bumalik ang lahat ng alaala niya kasama ang nobya. Nagulat siya nang makitang nahawakan niya ang kamay ni Satomi bago tuluyang nahulog. Kumbinsido siyang tinulungan siya ni Migi. Natapos ang kwento na magkayakap ang dalawa sa itaas ng rooftop. Sa tingin mo, sino nga ba ang tunay na monster? Ang mga tao ba o ang mga parasite? Subscribe for more videos like this and hit the like button to help the channel. And don't forget to hit the notification bell. Thank you and see you on the next one.